Sound check. Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw is maganda to, mayroon ng tutulong, dagdag na tulong para dito kaya Pangulong Rodrigo Roa Duterte para makabalik siya kaagad dito sa Pilipinas. Nagsalita na si Gringo Honasan na gusto niyang tumulong na mapabilis yung pagbalik ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Pero yung purpose na nakikita ko dito parang medyo negatibo sa akin, parang ginagamit nila to bilang senatorial campaign, dahil alam niyo naman malapit ng election. Pero okay naman yun kasi alam ko namang panig to si Honasan kila Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at ngayon nga pala is birthday ni Pangulong Duterte. Happy 18th birthday, at sana is maganda yung kalusugan mo dyan sa The Hague, Netherlands. And ngayon is naglabas ng statement tong si Honasan na maglulungsad siya, gagawa siya ng kilos ng isang paraan para mapalabas si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague para pabalik dito sa Pilipinas. At ang naisip niya ditong paraan is petition, mag-sign of petition dito. Actually wala naman tong limit kung ilan yung tao na gustong gumawa ng petition na to, wala tong limit. As long as may pumipirma ng petition na yon, is pwede nilang isubmit yun kahit ilang pirasong tao, kahit ilang sign lang. Ayun yung pinaka short na doon explanation. At sa isang panayam niya dito sa SMNI, sinabi dito na Honasan na ang unang hakbang para humupa ang sitwasyon, yung kaguluhan sa Pilipinas, ibalik dito sa ating bansa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito litisin dahil buhay ang mga korte natin, malakas at gumagana. Ayun yung sabi niya. Kasi alam nyo, ang purpose naman kasi ng ICC, once na hindi na gumagana yung justice system ng isang bansa, tsaka lang nila kakailanganin ng tulong ng ICC. Kalimitan na nangyayari yan sa mga bansang mababa, kumbaga is mga corrupt yung mga gobyerno, kagaya sa Africa, ayan yung kadalasang dyan kumukuha sa ICC sa Cuba, diba? Alam niyo naman yan. At sa isang panayam dito kay Honasan sa SMN na yan, nagsalita siya dito tungkol doon sa nangyayaring issue kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Silang dalawa ni Marcoleta, Rodante Marcoleta, na kaalyado rin nila to sa PDP laban bilang senator ngayong election 2025 for senator. At eto, panoorin natin yung clip na to. Itong mapapanood natin is bagong labas lang to, si Gringo Honasan at si Rodante Marcoleta. Let's go, panoorin natin. Si former President Duterte dito litisin. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sana nakagis na namin, kasama na si Manong Dante. Ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung pagdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig. So, liwanag lang sabi niya, hindi to pro or anti, pro BBM or pro Duterte or anti BBM or anti Duterte. Ito daw ay pro Philippines, purong Pilipino. Talagang walang halong political, sabi niya dito. National conversation. Kung bahala na mo, Glenn, higit na isang taon na nakakalipas. Meron tayo mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila nun, wala sana itong sitwasyon natin. Baka lagpas na tayo sa sisihan. Question is, ano gagawin natin?
Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan. Ang sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka, para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, umagal. So ayun na, ayun yung statement niya dito sa interview ng SMN na yan. Gusto niya talagang mapauwi dito si Pangulong Duterte para lang tumigil yung mga tao kasi masyado nung magulo sa Pilipinas, kabi-kabila na yung rally. Actually hindi lang sa Pilipinas, kahit sa sulok ng bansa, lalo na yung mga malapit sa Netherlands, sa dahig, kabi-kabila yung mga protesta dyan, yung mga rally dyan para lang mapauwi talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. And ngayon nga ang update sa kanila is pumunta na din yung asawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet at ang anak niyang si Kitty, kasama na sila BP Sara na nakatira or pumunta sa dahig sa Netherlands. At ang kagandahan dito nga gagawin ni Honasan, maraming applicable or maraming taong pwedeng gumawa, pwedeng mag-sign ng petition na to, para i-file doon sa ICC. Actually merong lumalabas ng mga website, pero mag-iingat lang tayo na petition sa ICC, direct yun doon. Bali, ang gagawin mo lang is i-click mo yung link na yun at magme-message ka doon na petition na palayain or palabasin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Marami ng mga gumagawa niya simula nung naipunta si Pangulong Duterte sa dahig Netherlands. And yung link na yun is hindi lang ako sure kung saan natin pwedeng makuha yun, pero much better sana kung meron dyan marunong kung saan makukuha. Pero mag-iingat din tayo, maraming scammer ngayon. And starting today, March 28, magsisimula yung tinatawag nilang Zero Remittance Week. Ang ibig sabihin nun is hindi sila magpapadala starting March 28 hanggang April 4, bilang protesta nila yun, para mapansin ng gobyerno, kasi halos wala namang pakialam ang gobyerno ng Pilipinas sa nangyayari dito sa Pilipinas na kabi-kabilang rally sa iba't ibang bansa. At ang gagawin ng mga OFW is maglulungsad sila ng zero remittance, hindi sila magpapadala para maapektuhan yung ekonomiya ng Pilipinas, which is ang sabi ng ibang mga eksperto is bababa yung ekonomiya ng Pilipinas. Ayun yung inaano nila, kasi malaki yung naiaambag ng mga OFW sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera sa Pilipinas. At kung isa ka kung gusto mo rin makiisa sa ilulungsad nilang Zero Remittance Week, wala namang problema yan kasi 1 week lang yan, 1 week lang yan, hindi magugutom ang pamilya mo. 28 to April 4, pag April 5 magpadala ka, sabihin mo lang muna manghiram muna sila or magtipid-tipid lang muna, just 1 week lang. At ayun lang ang masasabi ko, sana isa ma-approve yung gagawin yung petition dito ni Gringo Honasan, and sana isa marami yung mag-sign, marami yung pumirma. At ayun lang, salamat.